Sa pumili na winter card, ito ang inyong reading. Sabi nila mag-cleanse muna tayo, so just go ahead and cleanse. Anyway, tingnan natin kung ano yung gabay para sa inyong New Year's resolution. So I feel like you've been through a lot in your life. Hugs to all of you. And I feel na meron din mga tao na nag-i-ill wish sa inyo, kaya ako nag-cleanse din dahil sa mga negative energy nila. I feel na naiyak ka kasi I don't feel na you ill wish on them. So, let's see. You could be somebody na nag-meet ka na maraming mga tao na hindi mabubuti sa inyong buhay. Kaya, nagkamalas-malas ka sa iyong buhay. Merong nagpapanggap na mabuti, pero hindi naman mabuti. Yun yung nangyayari. Okay? And I feel na you also dealt with somebody that is a backstabber friend of yours. So, i-clarify natin yung cards to gain more information. I kind of feel like wealth and greed, honestly. Pagkawalan niyo yung spirit of greed. Baka kasi meron kayong evil spirit ng greed sa inyo. I-pray over niyo yan kay God. Another. I feel na meron din tao na nanggagayuma sa inyo. I feel like this person do want to do something with you. So, ingat kayo guys. Okay? So, anyway, this is the overall energy. I'm kinda feel na yung iyong resolution siguro ay gusto mong umangat sa iyong buhay. Pero sad to say, meron nga nagka-curse sa iyo. Kaya madalas na yung nangyayari dito is nagkakaroon ka ng mga masasamang pangyayari sa iyong buhay. Nawawaldas yung pera mo. So with the good news being here, I kinda feel na yung good news guys is lalago kung ano man ang iyong pinupush forward. Maybe it's negosyo, maybe following. Okay, at naobserbahan mo yan na meron kang blessing. Yung pinagtataka mo kung bakit biglang nawawala yung blessing mo. Okay, so yung good news dito is, yun nga may mga kliyente ka, may mga taong nanood sa'yo, and so on. Pero, I really sense here na ito yung dapat mong ingatan kasi meron tao sa iyong buhay na may binabalak na gawin sa'yo para gawin kang stuck. Okay, kasi I kinda feel na meron tao na evil, na gumagawa ng paraan para patumbahin ka, at I feel na isa sa kanyang naisip ay gawin kang stuck sa pamamagitan ng tao. Okay, at itong tao na to, gagawin kanyang stuck by giving you a baby. So, yun yung dapat nyong gawin, umiwas kayo sa ganito, mag-ingat. Okay, with regards sa relasyon. If ever you're single, I kinda feel na sa ngayong year, hindi pa pwede magkaroon ng relasyon. Baka naman kasi nasulat mo siguro sa New Year's resolution na sana magka-jowa ka na and so on, pero hindi pa tamang panahon para sa'yo. At kung meron ka ng jowa sa ngayon, wag mo muna i-push si baby kasi hindi pa tamang panahon. I feel like you need to work on with your money, with your income, with your savings, at patutunan mo mag-handle ng money. If ever you do have yung energy mo na minsan nag-greed ka, nalulustay mo yung pera, I feel na yun yung dapat mong kontrolin this year. Okay, and as in a 3 half is this one. So, I feel, yun nga, I feel as well na you need to pray to God to help you budget. Kasi may potential ka naman na lumago yung ginagawa mo, magkaroon ka ng savings, honestly. And I feel like with this accident and this one, I kinda feel iba sa inyo ay naglolong kayo ng partnership. Okay, maybe this year. Pero ngayon sabi ng Panginoon, wag muna. Kasi baka magkaroon ng, ito nga yung unexpected baby.
Okay? Sa kahanap mo ng true love and so on. So, gusto sabihin ng Panginoon na huwag mo madaliin yung relasyon. At saka, may certain na pakiramdam ka sa mga maliktao na hindi ka comfortable sa kanila. So, make sure you start first as friends. Honestly, wag munang diretsuhan na relasyon. Okay? Kasi meron ng tao para sa'yo, pero sa ngayon kasi, hindi pa tamang panahon kasi baka magkaroon ng accident na magkaroon ka ng baby agad. Okay? So, sa ngayon, ito yung dapat mong gawin, na proteksyonan mo yung sarili mo sa mga upcoming people in your life kasi hindi maganda yung kanilang intention. Ang intention nila ay anakan ka or bigyan ka ng baby. Okay, kasi with the blessing being here, I feel na yung gusto sabihin ng Panginoon, mag-focus ka sa building ng blessing, saving money, okay, pag-handle ng wasto sa pera. So, yun ang dapat mong gawin. So, yung New Year's resolution mo is sa ngayon, 2024, umiwas ka muna sa connections na masyadong minamadali or something. Kasi observe mo na rin na yung mga tao na hindi magandang intensyon, masyado sila nagmamadali at masyado silang pushy. Okay, na feeling nila kailangan mo ng relasyon sa ngayon, feeling nila wag muna tayong friends, gusto mo relasyon agad. Yung mga ganun bang vibe at yung habol lang nila is something that is passion only and that's it. Yung iba naman sa kanila ito nga may masamang balak sa'yo. Naanakan ka to keep you stuck and so on. So I feel here na yun nga, meron ng tao na nagka-curse sa'yo. As you can see here, yung gustong sabihin ng Diyos sa'yo is manatili ka maging madasalin at malapit sa Kanya. Kasi kahit nung past, nangyayari rin ito. Okay, and I feel na mas mainam na maging single ka sa ngayon, and I really feel here na mag-focus ka to actually manifest growth in your life and fortune with regards sa iyong career. As you can see, at hindi tamang panahon for love life as of 2024. So, yung iba nga sa inyo ay malulungkot kasi nga, walang love life sa 2024. Kung meron na kayong jowa, then good for you. Pero mag-ingat kayo for possible na magkaroon ng baby. So, sana hindi naman. Okay? Mag-ingat kung may jowa na. Kung single pa, wag mo nang mag-jowa sa ngayon. Ayusin mo muna yung problem mo with regards sa money. Okay? At saka sa pag-handle din ng pera. So, I got a winter here. So, I kinda feel na yun nga, baka yung basta niya madaliin yung relasyon kasi you kinda feel like a lonely, honestly speaking. Pero yung gusto sabihin ng Panginoon, yung dapat ng pag-aralan sa ngayon is kahit na single ka, kahit na you have less than with regards to, let's say, finances and so on, I kinda feel like you do have a permanent job already or stable ground for career. Yung kulang na lang is yun nga palaguin mo. At saka mag-save ka ng money. So, yun dapat mong gawin. And I kinda feel here na don't look for something na wala. Okay? Mag-focus ka na lang sa blessing mo. Kasi kung mag-focus ka sa mga bagay na wala, nangyayari niyan is madalas maubusan ka ng pera kasi mag-end up na bili ka ng mga bagay na wala ka. Diba? So, yun yung dapat mo matutunan is alisin mo yung negative spirit of greed. Okay? So, anyway, let's see what we have here. So, we have this one. So, with regards sa yung blessings, guys, okay? To be honest with you, malapit mo na mabukas yung iyong abundance, okay? So, yung dapat mo lang iwasan is yung tukso, as I told you before. And we also have that 13 in either way. And we also got this one. So, ingat kayo guys, may binabala kasi masama sa inyo ibang tao na pagkatuwaan kanila. Siguro dahil nag-aangat ka ng love life at alam nila yan at baka paglaruin nila yung iyong damdamin na dahil doon, nagkakamalas-malas yung iyong buhay. So if ever someone is pushing your life, nasasabihin niya magrelasyon na kayo agad, wala pang friendship and so, hindi mo siya kilala. So wag ganon.
Huwag kayong padalos-dalos sa taong ito. Kung sakali man nasindak ka, natakot ka niya, dahil nainis siya, and so forth, iwasan mo na lang, i-block mo na agad, guys. So, you have to make in reverse. And we also have the use in reverse. So, to be honest with you, kung sino man yung pushy na bigyan ka ng anak, honestly, hindi kayo meant for each other. Hindi dapat kayo gumawa ng baby. As you can see here, para maiwasan na gamitin ka ng taong ito. So, wag kayong magpagamit. So, kung sino man yun, yung naghahangad sa inyo na gawin kayo stuck. We also have this one, so you do have to be cautious. We also have this one in either way. So, don't go after any connection kung kayo ay single. So, we have the try in reverse and we have the curse in either way. I feel na yung nagpalat na gawin nito sa inyo na may lalaki or babae na gawin kang stagnant with regards sa baby ay kaaway mo na kinakurse ka. So, baka meron siyang binayaran na tao na gawin to sa'yo. And I feel na naiyak ka kasi you don't ever deserve this, honestly. So, ingat kayo. Huwag kayo magmadali na magka-baby. So, tingnan natin kung ano pang meron. Another dimension to me. And I kinda like feel like you have to be introvert as of this time. Kasi nga, I kinda like feel na kung sino yung nagka-curse sa inyo, nagmamatsyag siya sa paligid, okay? Siguro napapansin niya na umaangat yung negosyo mo or pwede yung iyong career, kaya na gumagawa siya ng paraan to keep you stuck, okay? So, anyway, we have this one. So, I kinda like feel na ito yung dapat mong iiwasan na maghanap ka ng jowa. Kung single kayo, guys. Okay? Hindi pa tamang panahon for that. Kasi nga, meron ngang nalapit sa inyo na akala mo, bibigyan ka ng eternal love and so on. Yung pala, ibebetray ka. Okay? So, mag-ingat ka sa ganyan and don't go after kasi after lang yun sa passion. And I kinda like feel na meron kang pakiramdam na kung gusto mo yung tao, type mo talaga, meron kang mararamdaman na gusto mo rin siya. Okay? Pero sa maling tao, wala kang mararamdaman. Ito yung mararamdaman mo, magiging cold-hearted ka sa kanya. Okay? Kasi first of all, mapilit siya, pinipilit ka niya na maging karelasyon. Okay? Kahit na ayaw mo naman. So, yung palang red flag na yun. Kasi di mo dapat pilitin yung tao na magkarelasyon. I'm sorry, na, piliin sila. Dapat kusa yun. So, tingnan natin kung yung karma ng taong ito. Kasi feeling ko may dalawang tao na involved dito, yung nagkukurse sa'yo. At saka yung tao na siguro binayaran ng taong ito na lumapit sa'yo para gawin kang stuck with regards sa baby. Okay, so focus kayo. New Year's resolution nyo ay, focus kayo sa work, mag-ipon ng pera, iwasan ng greed. Okay? I kinda like feel yung chariot ay nagiging reverse. You could be an influential person, you could be an influencer, or pwede rin talaga na umaangat kayo sa career. Kaya siguro nangyari dito is may nagselos siguro. So anyway, we have this one. So yung kanyang karma, yung chariot na yung naka-reverse. So kung meron man siyang career and so on, hindi siya aangat. Kasi first of all, ito yung kanyang intention about you, na ayaw niya lumago yung negosyo mo, ayaw kanyang mag-accelerate sa career. So sa kanya yun mangyayari. As you can see. So, I feel na yung mamalasin siya sa pera, as you can see here. And kung magkakaroon man siya ng relasyon, yung tao yun ay waldas sa pera. Next na ka, this is one. So, sa relasyon din, lagi siyang heartbroken kasi let me remind you, may masama siyang binabalak sa yung love life, diba? Balak kanyang gawing stuck sa baby. So, sa kanya kung magkaka-love life siya, may third party situation.
Okay, so yun sa kanyang karma, at yun nga yung pera laging nawawala. So, masakit dito sa mangyari sa kanyang buhay, he or she has to deal with people na kagaya niya na toxic. Okay? At I feel here with this one, so I feel like this person have to be submissive sa kanyang tao or pwede rin sa kanyang boss. At saka, with this King of Swords being here, I kinda like feel na talagang marami siyang matatagpuan ng mga tao na kagaya niya, sinungaling, controlling, toxic, and so on. So, with the star being here, ibig sabihin lang nun guys, if ever you're out there doing your task, I'm kinda like feel na yun talaga ay destined sa'yo at hindi niya itong maaalis sa'yo kasi ito yung iyong calling, ito yung fated sa'yo. Okay, remember yung intention ng taong ito na maalis ka sa ginagawa mo, di ba? So, hindi nila yun magagawa sa'yo. At yun nga, tsaka malapit kayo sa Panginoon kasi napansin ko sa inyong reading, yun yung tinatawag niya sa inyo. So, isama nyo sa New Year's resolution, yung pagiging malapit sa Panginoon at pagdasal na rin para sa protection. Kasi may nakita tayong protection card kanina. Eto, naprotektahan yung iyong blessing. At to be honest with you, yung dapat nyo rin gawin is pagdasal nyo rin sa Panginoon na maalis yung negative spirit ng greed. Okay, so yun yung dapat yung gawin, tsaka maging grounded kayo, magpasalamat kayo sa Panginoon sa biyaya nyo, at iwasan nyo na talaga na maghanap ng bagay na wala ka. Kasi, you know, never ending yung magiging purchase mo online, diba, yung pagsha-shopping nyo, kung doon ka nakafocus sa wala, so iwasan mo na isipin na lagi may kulang. Okay, at saka live a simple life too. So, pag-aralan mo kung paano i-handle yung pera, and suggestion ko lang sa inyo, matuto kayong mag-save. Pwede rin kayong nag-try ng envelope method ng pag-save ng pera. Makakatulong yun lalo na kung hindi nyo kayang i-handle ang inyong money. Okay, so anyway, that's it guys, and God bless all of you. Sa pumili ng growth card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang gabay para sa inyong New Year's resolution. I'm kinda like feel na naiyak kayo sa inyong buhay. And I also sense jealousy issue. I'm sensing na you need to have plans for your future. Hindi lang pwede na wala kayong plano at sabog yung iyong patutunguhan. Okay? So, you really need to pinpoint kung ano yung balak mong gawin. I feel like God is wanting you to save money for your retirement. I really feel na maalaga ka sa buhay, honestly. I-clarify natin yung cards to gain more information. Sa ngayon, nasa-sense ko na focus kayo sa inyong work. At saka, I kinda like feel na meron kang ahas sa paligid na nagbe-betray sa'yo. Kaya ka nagkakaroon ng misfortune sa inyong buhay. I kinda like feel if spiritual warfare yung nangyayari. Yung iba siguro sa inyo, you felt drawn to one at saka itong pile, then feel free. Okay, so, ang kinda like feel na meron tao sa inyong buhay na mangkukulam. Honestly speaking, dapat mong iwasan yung taong ito dahil siya yung nagdudulot sa'yo ng kamalasan sa iyong buhay at stagnancy. At yung iba sa inyo nakakaramdam na ng laziness, okay? At saka na-feel ko rin dito yung pagka-blockage with regards sa throat. So, ibig sabihin lang nun, baka yung ginagawa ng tao na to, ginagawa niyang stagnant yung iyong buhay. Ginagawa ka niyang lazy.
At kung ano-ano man, ginagawa kanyang stuck as you can see here. And I kinda like feel with this bully, siguro nakikita niya na umeepekto yung curses niya at pinagtatawanan kanya behind the scenes. So, yun nangyayari. So, itong tao na to, I feel like he or she is draining you. I feel like it's kinda like spiritual, honestly speaking. Kaya na-sense ko dito na nade-drain yung energy mo, naging lazy ka, honestly speaking. So, payo ko lang, kapag nararanasan nyo to guys, pray kayo lagi kay God. Lalo-lalo na kapag sa panahon na yun na feeling nyo tinatamad kayo, you have to do something, right? You have work. So, pray kayo kay God na yung bigyan kayo ng energy to do certain things. Like, lalo na sa work. At saka kung sakali man bigla kayo nagkaroon ng change of mood, feeling nyo hindi kayo yun, pray din kayo kay God na mabalik sa inyo yung inyong energy. Okay, kasi meron nga nangungulam sa iyong buhay. Yung nalulungkot ako dito guys, kasi you care for this person. Kung sino yung nagkukurse sa inyo, honestly speaking. At saka yung malungkot ako dito guys, kasi you are somebody that's definitely authentically caring at loving. Nasense ko yung anger energy dito. So siguro kung malalaman nyo kung sino ito, magagalit kayo sa kanya. Kasi first of all, you care for this person. At tapos ginagawa niya behind the scenes, kinukurse ka, pinagtatawanan ka pa kung nakikita niya na minamalas ka dahil sa ginagawa niyang pagkukurse at kung ano man. So with the memory being here, so yung dapat mong New Year's resolution is iwasan mo mag-brag posting. Okay, kasi nga meron nga nagka-curse as you can see here. At saka yung New Year's resolution mo dapat maging malapit ka sa Panginoon and ask for protection from curses of this person, honestly speaking. And I feel na manatili ka rin authentic. As you can see, hindi masama maging mabuting tao, guys. Honestly, because it's you. Okay, so kahit alam mo na may tao na nananakit sa yung paligid, hindi ibig sabihin yun na kukopyahin mo yung masama niyang gawain. Okay? So, manatili kang mabuti at huwag kang magbago na ganito yung iyong energy. So, ito nga yung bilin ng Panginoon na maging malapit ka sa Kanya, as you can see. And I really feel here that you're definitely blessed with a good heart. Kasi isa sa calling mo, guys, ay tumulong sa may hirap. As you can see here, maybe you also notice that you're definitely blessed with regards to abundance because of the reason that you really have to care for others. At hindi lang dito sa tao na nagkukurse sa'yo, kundi pati na rin sa iba. Okay, and we have this transformation. So, yung changes lang na gagawin mo dito, guys, is iwasan mo yung deceitful na tao sa inyong buhay. If you're not aware who this is, yung clue na binigay nila is yung care dito. Kung sino yung talagang mahal mo, na caring ka para sa kanya. Pero yung ginawa niya is nagkukurse siya sa'yo. So, next na we got, this is one. So, I kinda like feel here na masakit sa'yo guys pag malaman mo talaga yung totoo. I feel na ginagabayan ka naman ng Panginoon. Binibigyan ka na niya siguro ng clue. Ayaw mo lang tanggapin kasi you definitely care for this person. Okay? So, I feel like someday this illusion will be erased and you will finally realize who's doing these things to you. So, I kinda like feel na yung New Year's resolution mo is, maniwala ka sa guidance sa'yo ng Panginoon. Okay? Sa mga palatandaan niya. Kasi kung hindi mo iwasan ito nangungulam sa'yo, patuloy itong nangyayari na nadidrain ka, minamalas ka, whatever. Kasi baka binibigyan ka niya ng mga gamit na cursed. As you can see, or pwede rin yung mga binibigay mong bagay sa kanya, ginagawa niya yon na pang-curse sa'yo. Okay? So, be mindful. So, you have the growth being here. So, I kinda like feel na gusto sabihin sa'yo ng Panginoon na despite of that person doing these things to you, huwag mo sanang baguhin yung iyong mabuting puso. Kasi, di ba, minsan may mga tao na may naranasan sa buhay, tapos ayaw na magmahal. So, huwag kang ganon. Kasi yung calling mo dito na nakalagay is
you know, you're definitely somebody na destined to help others. Okay? So, isama mo yun sa New Year's resolution, yung pag-help ng mga tao. Anyway, New Year's resolution din ay iwasan mo yung nagka-curse sa iyong buhay. Kahit na masakit para sa'yo, you really have to do it, okay? So, magkadugtong to, silas at saka ito. So, I kinda like feel na siguro masakit talaga sa'yo yung napapansin mo dito sa yung reading kasi ngayon malapit sa'yo yung pa yung nagka-curse sa'yo. Itong taon na itong mahilig siyang magbigay sa'yo ng regalo as you can see here. And I feel like you worry a lot honestly. So you have the ghost in either way. We also got with love in reverse. Itong taon na nagka-curse sa iyong buhay, mahilig siya magbigay sa'yo ng gamit. Okay? At yung mga bagay na yun, hindi niya binibigay out of love. Kasi nakalagay with love in reverse. Ibig sabihin kung nagbibigay man siya sa inyo, hindi siya by love. I feel like it's for the sake na i-curse ka niya. Okay? O kaya i-drain yung iyong energy, pati na rin yung iyong money. And with the issue in either way, so siguro nakakaramdam ka na ng uncomfortable feeling with regards ito sa deceitful person. Kasi nga, yung iyong katawan, yung iyong soul, hindi siya kampante. Okay? Dahil may tao sa iyong paligid na gumagawa ng ganitong kalokohan sa'yo. So, you have to forgive in reverse. And we also got this one in reverse. I kinda like feel, guys, okay, whomever this is, na masama sa inyo talaga. Feeling ko, parang hindi nyo siya mapapatawad. Kasi marami na nangyaring losses sa inyong buhay, sa career. Okay, nagkakaroon ng drama sa iyong buhay. And dahil patuloy kang kinurse ng taong ito na sa iyong buhay. So, yung dapat mong gawin New Year's resolution, lumayo ka sa taong yan at itapon mo yung mga bagay-bagay na binigay niya sa inyo. Kasi nagdudulot yan ng losses at kamalasan sa iyo. So, you have the present here and live in the present at iwasan nyo na yung mga tao na hindi mabuti sa inyong buhay. So, anyway, let's see what else do we have here. And don't stop helping others is what I sense here. So, tingnan natin kung ano pang meron. I kinda like feel na yung iba dito ay evil friend. Nakala may nag-resonate sa'yo pero yung pala kinurse ka niya. So far what we have here, okay. To be honest with you, the truth will set you free. Okay, so in New Year's resolution mo guys, you have to wake up to the reality of things. Yung mga binibigay sa'yo ng Panginoon at pigilan mo na bigay ng bigay din sa taong ito or tanggap ng tanggap na mga binibigay niya kasi lahat nun ay may curse para kontrolin niya yung iyong buhay. As you can see here, kasi maybe ayaw ka niya mag-work, gusto ka niyang tamarin and so on. So, I kinda like feel na gusto ng Panginoon na magising ka sa katotohanan. Kasi basta niyo pinipilit niyo siguro na ayan o, nagkakaroon na kayo ng panaginip, palatandaan, binabaliwala nyo. So, parte ng New Year's resolution, you acknowledge whatever signs that God has given you. Okay? At saka, yun nga, ilayo nyo yung taong ito sa inyong buhay at iwasan nyo mag-posting ng kung ano-ano. Kasi nanonood itong taong ito, so yun din yung ilagay mo sa New Year's resolution na ikaw ay maging introvert.
Okay, and we got the passion here. Siguro kayo yung tao na masipag, honestly. At siguro nagtataka kayo ng mga nakalipas sa oras, tinatamad na kayo, hindi nyo maintindihan kung bakit. Kasi nga, may kinukurs na kung ano-ano sa'yo. So, yung dapat mong gawin doon is definitely pray to God, to be honest with you. And I kinda like feel na you could be worried about money. Honestly, kasi yung tinatamad ka, nawalan ka ng passion sa work and so on, baka basta nyo inisip na mag-resign and so on. So, wag kayong mag-resign. Yung issue kasi dito guys, hindi kayo yung issue, hindi kayo tamad. Yun ang dapat mo rin maalala. Kasi kahit ikaw, alam mo sa sarili mo na hindi ka tamad, diba? So, yung dapat mo lang gawin dito is mag-pray kay God na ibalik sa inyo yung inyong energy so you can be able to work. So, tingnan natin naman kung yung karma ng taong ito kasi based sa yung reading, hindi siya tumitigil sa ginagawa niyang kalokohan sa'yo. I kinda like feel na binigyan ng pagkakataon ng Panginoon itong tao na to na magbagong buhay. I feel like this person do have misfortunes in their life, lalo na sa kanilang career. And I feel like you could be charismatic, talagang leader yung iyong vibe, honestly. And yun nga, yung kanyang karma, siya rin guys, ay makakaranas ng injustice sa kanyang buhay. Yung mga upright na tao sa kanyang buhay, iiwan siya dahil siya ay unjust. So meaning lang nun, baka may nakakakita na or may mga tao nakakapansin na mga palatandaan and so on na itong tao na to ay masama. Maybe hindi lang niya itong ginagawa sa'yo, pati rin sa ibang tao, kinukulam niya or whatsoever. Dahil dito iiwan siya ng mga tao na upright. Isa rin sa kanyang karma, magkakasakit siya at ito yung dahilan kung bakit madalas siya nawawalan ng pera. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you. Sa pumili na mindfulness card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung anong gabay sa inyong New Year's resolution. I feel na kailangan niya maging matulungin sa inyong kapwa. And I'm also sensing na magsisimula ka muli sa panibagong career. And I'm also sensing that you do have a charismatic energy. Gustong gamitin ng Panginoon yung iyong boses para tumulong sa kapwa. I feel na yung gusto ng Panginoon ay maging mabuti ka sa iyong kapwa. At iwasan mo magsinungaling sa social media. Kasi I kinda like feel na prone ka rin sa kamalasan sa iyong buhay. Baka kasi nababati ka or pwedeng may naglalagay ng negative energy sa iyong pinopost. I-clarify natin yung iyong cards. I kinda like feel guys sa meron talaga kayong misyon para sa mundong ito at na-sense ko rin na hindi pa tamang panahon na kayo ay magkaroon ng relasyon kasi di mo pa nagagampanan yung iyong misyon sa buhay mo.
At remember, may mission ka, kaya yun nga, hindi mo pa oras din. Dahil kailangan mo tong gampanan. Yung clue dito guys, kung ano man yung iyong dapat na gawin, it's about talking. Kasi ito yung iyong skill. Siguro iba sa inyo ay teacher, or pwede rin na naranasan nyo mag-call center, basta may kinalaman sa voice. Kasi, you know, yung mga dati mong trabaho, tinitrain ka to do your work as someone na inassign ng Panginoon na may gawin. So, you will be in a public eye. So, we have the introvert being here. So, isa sa New Year's resolution na dapat mong gawin ay maging introvert, as you can see. Kasi baka, with the open being here, na-open kayo masyado sa social media, naging open book na yung iyong buhay. So, iwasan mo yun. Kasi, sa pagpo-post mo, yun yung dahilan kung ba't ka nagkakaroon ng stagnancy sa iyong buhay. Kasi baka nalalagyan ng negativity yung mga bagay na sinishare mo doon sa social media. And then, upon holding this card, saka ko naramdaman yung pagiging matikotis, pagiging black with regards sa throat, kasi yun nga iniwasan ka ng Panginoon na maging brag poster ka. Oo, dasan ka na magsalita, pero hindi yung ginagawa mo na masyado ka nagpa-broadcast about your life. Okay? So, yun nga, iwasan mo sa ngayon na magkaroon ng relasyon kasi hindi mo pa nagagampanan yung iyong mission. At saka with this one here, I kinda like feel na kapag nagkakaroon ka ng karelasyon, hindi na naging mabuting tao na pupunta sa'yo kasi hindi mo pa oras sa magkaroon ng relasyon. So, yung tao na lesson sana sa'yo, hindi mo pa yan namimit kasi hindi mo pa nagagampanan yung mission mo, as you can see. So, for yung gusto sabihin din ng Panginoon sa'yo, nagpapadala na siya ng sign sa'yo na ikaw ay isa sa kanyang pinili na may gawin for this world. Kaya ka nagkakaroon ng ebidensya or ng mga panaginip about it. Okay, so yung New Year's resolution mo is gumawa ka ng paraan para magampanan mo yung iyong mission. Okay, kasi I kinda like feel na siguro ito yung nararanasan mo kasi pag tamang panahon na guys para gawin yung mission mo, ito yung nangyayari. Nawawalan ka ng work. Okay, nilalayo ka ni God sa mga bagay na hindi aligned sa'yo kasi pinipilit niyang ilagay ka sa tamang trabaho for you. Ito yung nangyayari. So, I kinda like feel like what you need to do here is let go and let God. Alam ko na mahirap. So, since alam mo na hindi forever yung job mo sa ngayon, kasi dapat on alignment sa calling mo, yung dapat mo nang gawin is mag-save ng pera. Okay? Kasi, syempre, kung magsisimula ka muli sa bago, mahirapan ka cope up with regards sa money. Kasi to be honest with you, may mga puhunan din naman, di ba? Para magsimula sa yung mission. So, anyway, we also have this one. So, I kinda like feel here, iba sa inyo siguro, pinipilit nyo na kontrolin yung iyong buhay. So, I feel like yung kailangan yung gawin sa New Year's resolution ninyo is iwasan nyo yung ganitong energy na kayo yung in control, in charge. Kasi remember, remind yourself that God is in control of your life. Kasi I kinda like feel yung balak mong gawin sa oras na mawalan ka ng work is hanap muli ng trabaho na hindi on alignment sa pinapagawa sa inyo ng Panginoon. Kasi basically, yung pinapagawa niya ay maging influencer kayo to encourage people. Maybe you are a motivational speaker. Maybe some of you, you're destined to actually preach the gospel. So, kung ano man ang calling nyo, then go after it. Kasi yun yung nararapat na trabaho para sa inyo. To be honest. Kasi, importante talagang gampanan yung mission. Kasi, baka pagdating ng panahon, pagsisihan mo na hindi mo nagawa yung mission mo. So, we also have this one. So, maybe some of you are definitely single and are looking for love life. Pero gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang mag-alala. May tao para sa'yo. Sa ngayon kasi, tinatawag ka ng Diyos na maging single para gampanan mo yung iyong mission.
Lesson at Wikat. Oh, this is nice, okay? So, definitely you guys are chosen na may gawin para sa mundong ito. So, sana tanggapin mo tong gift sa'yo ng Panginoon na opportunity with regards sa career, pero on alignment sa gusto niyang ipagawa sa inyo. Kasi ito yung iyong calling at ito yung lesson talaga para sa inyo. So, yung New Year's resolution, guys, wag mo na kayo maghanap ng jowa. To be honest with you, as somebody doing the job for God, it will take years sa maging single. Ganun talaga, guys, okay? Anyway, wag kayong malungkot kasi bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na mahanap kung sino talaga yung para sa'yo. Kasi meron talaga. At nararamdaman mo yan, kaya you're longing for it, okay? So, normal lang yun na ganun yung pakiramdam, pero yung dapat mo lang talagang gawin is gawin mo yung dapat mong gawin, yung pinapagawa sa ng Panginoon. Okay, so anyway, with this mindfulness card, I feel na napili ka ng Panginoon dahil ikaw ay maybe may mga bagay ka na dapat i-share. For others, maybe your knowledge can be, you will be a teacher, or it can be, I feel here na meron kang knowledge dyan with regards maybe sa Bible, magaling ka magsalita, magpipreach ka, okay, let God guide you kung ano yung mission mo. Because definitely you do have that wisdom. Okay, some of you, I kind of like feel like you're intellectual, honestly speaking, okay? So, yeah, share your knowledge to the world. Anyway, so, let's see what else do we have here. So, we got frenemy. We also have this one in reverse. We also have the quit in either way. This is, I kind of like feel like you will be sad about something. Kung ikaw ay yung tipong tao na meron ka siguro na salihan na, let's say, grupo ng mga tao. At siguro yung grupo na yun, na-impluensyahan ka na mag-into collection or pwede rin dahil sa kanila na kakaroon ka ng addiction and so on. Yung mangyari dito is ilalayo ka ng Panginoon doon sa certain na grupo na yun kasi gusto ka niyang mag-quit na something that is negative in your life. At saka gustong sabihin ng Panginoon na meron din tao doon sa grupo na yun, siguro yun ay frenemy mo, or yung mga tipong tao na mga, let's say your friends, okay? Hindi siguro sila on alignment with you. Isa rin sa malungkot kapag ikaw ay may mission sa mundong ito, konti lang kasi talaga yung nag-resonate sa iyo, tsaka napapansin mo na lumalayo yung mga tao sa inyo sa oras na ginagampanan mo yung iyong mission. Kasi iba yung pananaw mo sa buhay compare sa kanila. Baka kasi naiilang sila na isali ka sa grupo kasi iba na yung iyong vibe. That is what's happening kung fina-follow mo talaga ang Panginoon. So, we have this heart here, and we also have the busy. Gusto sabihin ng Panginoon na sa umpisa lang mahirap yung pinapagawa niya sa inyo. Kasi syempre nangangapa ka pa, diba? Pero with the busy here, ibig sabihin lang nun, magiging busy ka sa ipapagawa niya sa inyo. So, we have the my love in reverse. So, dahil din sa busy ka sa yung calling, kaya yung love life mo ay wala muna. Okay? Kalimutan ko na kung yung verse na nagsasabi na mas prefer ni God na yung gumagampanan ng ganitong mission na tinawag niya about you, diba? Mas mainam sa kanya na single yung mga taong yun. Kasi, in-explain niya doon na kung yung tao may karelasyon, then napupunta yung kanyang attention sa relasyon rather than doon sa kanyang calling. So, sana maintindihan mo rin yung Panginoon kung bakit kanya bibigyan ng panahon na maging single, okay? Kapag ginagampanan mo yung iyong mission. Ngayon, tinan natin kung ano pang meron.
I feel na iwasan nyo rin guys na i-doubt yung inyong sarili. Kasi baka yun nga, tinawag kayo ng Panginoon, pero you're doubting about your skill. To be honest with you guys, okay, hindi ka naman tatawagin ng Panginoon kung, you know, you can't handle it. I feel like God definitely trusts you to this kind of mission work. Kasi nga, yung skill mo is basically in speaking or speech, okay? So, ito yung mangyayari sa nasalihan mong grupo na ayaw ng Panginoon, na malalayo ka doon dahil sa betrayal at dahil sa mga away sa loob. I feel na kaya kanya nilayo sa ganitong mga grupo ng tao kasi dahil sa kanila, kaya ka nauubusan ng pera or siguro na impluwensyahan kanila na maybe you will be in a collection or pwede rin na nalulung ka sa addiction sa iyong buhay, kaya yun nga, minamalas ka sa pera. So, nilayo ka ng Panginoon sa mga taong ito para maging balance ka with regards sa money. Because let me remind you, kung may work ka sa ngayon na hindi naaayon sa calling mo, syempre hindi yan forever job kasi yun nga, yung kapag na-quit ka sa job na yun, na kung naman meron ka ngayon, definitely kailangan mo ng pera after, diba? Kasi magsisimula ka muli at this time around sa calling ng Panginoon. And by doing this, you need some money. Right? Kung magsisimula ka muli. And I feel like your job on earth will definitely be somebody who's talking or speaking for others. At magkakaroon ka ng following. At dahil yan on alignment sa yung calling, it will definitely bloom with regards to this money being here. So with this justice here and this one, I kinda like feel na kaya kayo pinili ng Panginoon kasi you become wise because of the things that you gone through in your life, as you can see here. Yung gusto rin sabihin ng Panginoon ngayon, taon, iwasan nyo maghanap ng jowa kasi kung magkakaroon kayo ng jowa guys, maaalis yan. Kasi hindi pa tamang panahon sa'yo na magkaroon ng jowa. But yet, God wants you to trust Him na meron tao para sa inyo. Pero sa ngayon, gampanan niyo muna yung iyong mission bago yung magkakaroon kayo ng relasyon. Okay, so take some time to do your work. Be single, yun yung New Year's resolution. At saka New Year's resolution, then mag-save na kayo ng pera. At saka you have to train yourself to speak out. Kasi yung mission mo ay may kipag-usap ka sa mga tao. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you. So pumili na nurture card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung gabay ng Panginoon para sa inyo for your New Year's resolution. You have this caring and loving vibration, honestly speaking, and you care for the world. So ipagpatuloy nyo lang yan na energy ninyo. Pero I kinda like feel na dapat kayo mag-ingat din kasi may mga tao na rebelde na siguro against sa inyo kasi maganda yung iyong energy. Okay? Maybe these people are aware that you are a kind person, a loving person. So, i-clarify natin to gain more information. So far guys, nahanap nyo na yung true love ninyo. Okay, gusto sabihin ng Panginoon na huwag kayong bibitiw sa inyong magandang relasyon. At saka gusto ng Panginoon na maging focus ka sa work despite of the attacks of these evil people in your life.
Tsaka manatili kang grounded, okay? Na-feel ko actually na mabigat sa puso yung energy din, okay? Anyway, let's see what we have here. So, we got this one. So, yung dapat mong gawin na New Year's resolution is iwasan nyo na maging materialistic. Okay, so yung dapat mong alisin sa iyong buhay na magbago ka. So ngayon tinatawag kayo ng Panginoon to actually focus on your work. At yun nga, mag-focus kayo sa mga swerte sa iyong buhay. Kagaya siguro ng love life, pwede rin, okay? Despite of somebody being, deceitful towards you, huwag kayo mag-focus dito. Mag-focus kayo sa nangyayari sa iyong career at sa iyong abundance din. Sa parte ng New Year's resolution nyo is, umiwas kayo mag-focus sa inyong haters, okay? Or sa mga deceitful na tao. At saka with regards to this one, I kinda like feel as well, if you're aware na you're undecisive or something, I feel like God is calling you on na iwasan nyo na mag-read for more. Yung iba sa inyo may kinalaman siya sa one, honestly speaking. Next that we have is this one. So, I kinda like feel na meron nga kayo mga kaaway. Kasi actually, before I begin your reading, talagang mahirap mag-read sa inyong energy. Kasi, I kinda like feel na may mga tao siguro na against sa'yo. Tsaka dito lang sa energy na to guys, sa sense ko talaga yung definitely blockage with regards sa throat chakra. Siguro maraming mga tao na nagka-curse sa iyong throat, honestly speaking. Kasi maybe you use your voice with regards to your job, honestly. So, next that we got is this one. So, I kinda like feel na yung New Year's resolution mo, guys, is iwasan nyo na mag-alala sa inyong relasyon. Kasi kung meron man kayong karelasyon, guys, itong tao na to talaga yung destined na makasama mo in the future, honestly speaking, because of this person, I feel like this person is attracted to you, honestly speaking, okay? Siguro nag-aalala kayo kasi baka siya maakit ng ibang tao, honestly. Pero I kinda like feel like it's all in your head. So, parte dapat ng resolution nyo sa New Year is iwasan nyo na masyado kayong mag-alala. Kasi yung pinapagawa sa inyo ng Panginoon is mag-focus kayo sa work at sa inyong abundance only and not to worries. Okay? Lesson that we have about this is nice, okay? So, I kinda like feel here, guys, okay? Na magiging kayo pa rin hanggang sa uli ng iyong tao, as you can see here. Kasi I kinda like feel na you could be worried a lot because of your thoughts. So, iwasan yung mag-isip ng kung ano-ano. Okay? Kasi baka yung iniisip mo na yung tao mo ay hindi naging honest sa'yo or whatsoever. But I kinda like feel like all of this negativity are all part in your head. So, yun dapat nyong iwasan. So, we got a heal being here. So, maybe meron kang mga negative na naranasan with regards sa relasyon. And God is reminding you na hindi lahat ng tao ay kagaya ng iyong ex. May mga tao na mabubuti, na honest with regards sa kanilang nararamdaman sa'yo. I feel na napunta ka ngayon sa tao na talagang loyal sa'yo. So, gusto sabihin ng Panginoon na iwasan mo yung energy na nag-aalala. Okay? Kasi hindi maganda. Kasi yung nagtutulot talaga sa'yo ng stress. As you can see. So anyway, we got a nurture card. So anyway, I kinda like feel, guys, okay, na kung meron ka man lovers sa ngayon, I kinda like feel like you continuously love that person kasi yung tao na yun ay mag-i-stay. And I kinda like feel like that person is genuinely in love with you and interested in you at hindi ka dapat mag-alala. So New Year's resolution mo, guys, is iwasan nyo rin na maging materialistic, as you can see. At I feel like magiging workaholic ka ngayong taon kasi pinapafocus ka ng Panginoon sa iyong career para maiwasan mong isipin din yung iyong mga haters, okay? So anyway, let's see what else do we have here.
Okay, so we have this karma. We also have this touch in reverse. And we also got the balance in reverse. We also have the forgiven either way. I kinda like feel yung dapat yung New Year's resolution ay magpatawad kayo. Gusto sabihin ng Panginoon na yung mga tao na nakagawa sa ng mali, they're actually experiencing karma with regards to balance. Okay, ibig sabihin nun sa pera, hindi balance yung money, or pwede rin sa career. And we have the touch in reverse. So, ibig sabihin nun na yung mga hater mo guys, or yung mga negative na tao sa iyong buhay, hindi ka nila matatouch. Honestly, kasi pinaprotektahan ka ng Panginoon. Kasi look at this card. So, kaya ka hindi dapat mag-alala kasi yun nga, pinaprotektahan ka ng Panginoon and you need some time to heal about whatever had happened in the past. Let that go. I know. And we also have this one diamond. Wow. Kaya pala loyal sa yung iyong tao kasi nakikita niya sa iyo na ikaw ay rare. Honestly, feeling niya wala siyang makikita na ibang tao na kagaya mo. Okay, so loyal sa iyo yung iyong tao, which is nice. And we have the end in reverse. So yung iyong relasyon with this person, you know, hindi siya mag-e-end kasi loyal siya sa iyo. Kasi nakita ka niya as someone na talagang, you know, definitely different from others. Very unique. So, you got the best of friends in either way. And we also have the betray in reverse. So, kaya strong yung iyong relasyon kasi maybe nag-start ito as friends, honestly speaking. Yung sad lang guys kasi iniisipan nyo na masama yung iyong karelasyon. Pero based sa inyong reading, si betray natin ay naka-reverse. Ibig sabihin nun, hindi magbe-betray sa inyo yung iyong lover. Which is good. So anyway, let's see what else do we have here. Siguro yung iba sa inyo ay gipit sa pera. Or nagsisimula kayo muli sa pag-iipon. I'm not sure kung ano yung winish nyo kay God, pero I kinda like feel na kaya kayo maging busy sa work with regards to this year kasi hiniling mo siguro yung money. Okay? Anyway, so, New Year's resolution ninyo para kayo umangat, iwasan nyo yung mga bagay na masamang impluensya at matuto kayo mag-save ng pera para maging grounded kayo. So far, you do have a lover as you can see here. So, yung dapat mo ngang gawin, umiwas ka sa negative thinking. Kasi mahal ka talaga ng iyong tao, guys. Kaya yung iyong relationship talaga is something na balance with regards sa iyong relationship. Okay? So, within this year, maging focus ka nga sa yung work. So, yung dapat mo talagang gawin is iwasan mo si hater. We also have this one here. So, maybe you've been through a lot with regards to relationship. Meron ka rin traumatic experience about it. So, gusto sabihin ng Panginoon, take some time to heal about this. At saka ilayo mo yung issue mo sa sa pag-iisip na negative about your person. Kasi yun nga, baka naranasan mo na may mga tao na ghost sa'yo or iniwan ka sa ere. So, gusto sabihin ng Panginoon, yung mga taong gumawa ng ganyan sa'yo before, they're not actually a good person. They're not enlightened, as we can see here. And I really sense na you need to be happy now kasi nahanap mo na yung the one na talagang balansa sa'yo. So, wow, nice. Okay? So, anyway, let's see naman, kasi nakita ko dito na may hater ka. So far.
I feel na wag kang padalos-dalos sa pag-iisip, honestly speaking. And anyway, kasi may talaga nangyari na ganito. So, kung alam mo na ganito yung iyong energy, wag kang agad na magdedesisyon. You need to ground yourself first. Kung hirap kayong mag-isip ng solusyon or pagdedesisyon, remember to always pray to God to help you out with regards to your decision making. So, definitely may blockage with regards sa throat chakra. So, maybe ito yung isa sa karma ng iyong tao. Ang heavy talaga sa inyong reading talaga, yung throat talaga ay black, ramdam ko. Compared dun sa other piles na meron tayo. So, anyway, ito yung cards. So, yung kanilang karma, guys, actually, hindi sila mag-accelerate with regards sa money. I feel na yung dahilan noon, kasi maybe meron silang mga bagay-bagay, mga tao sa kanilang buhay, na nag-i-impluensya ng hindi maganda, kaya nagkakaroon sila ng misfortune with regards sa kanilang abundance. I kinda like feel here na yung karma rin nila, guys, ay sila din ay aawayin, as you can see. At yun nga, nasa post sila with regards sa money. I feel na hindi ka nila maaalis sa kung ano yung ginagawa mo, patuloy yung iyong work. So, anyway, let's see what else. So, yun nga yung kanilang karma na hindi talaga sila angat with regards sa money. To be honest with you, hindi rin sila magiging masaya emotionally. As you can see, kung magkakaroon man sila ng relasyon, hindi yan magtatagal, honestly speaking. Isa rin sa kanilang karma, they have to see you have this money, abundance, at saka isa rin sa kanilang karma, may kita kanila na may karelasyon, at itong relasyon ay napaka-stable, guys, okay? At hindi basta-basta maaalis, at nasa iyo yung fortune. As we can see here, yung kanilang karma rin, may raming endings sa kanilang buhay. I feel na maiyak sila dahil dito, kasi hindi nila yun ine-expect at wala silang panaginip or pangitain na may mga bagay na mag-e-end sa kanilang buhay. So anyway, that's it, guys, with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation. And God bless all of you.